akalain nyo yun, dadalhin sa Senado, sa Supreme Court pala, ng Senado, ang kaso laban kay People's Initiative. And in effect, mga Kochero, no, sinasabi lang nila COMELEC, pero kasi ang lagi nilang sinasabi, ang may hawak daw talaga ng what do you call this? Ng People's Initiative ay si Martin Romualdez. Yan. Patay. Okay, ito kasi yung sinabi. Ito yung sinabi ng mga, isa sa mga senador na alam nyo na, anti-Marcos pero ewan ko. Ayan, Senate taking People's Initiative issue to the Supreme Court. Yan ang balita. Hindi ko Pimentel lang niyan. Ang sabi, the People's Initiative to amend the Constitution might be challenged by the Senate before the Supreme Court, sabi ni Minority Leader Aquilino Pimentel. Alam naman natin to si Coco Pimentel, anti-charter change naman talaga to. Pero ngayon, yung pagka-anti-charter change niya, directed towards the COMELEC at sa House of Representatives. Bago tayo magtapos, mag-shoutout mo tayo sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede ba na magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Okay, ang gagawin nyo lang, i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details dyan, at pwede na magpadala sa GCash, cash pickup sa mga bangko at sa mga pawn shops, at magpadala sa mga bangko, lalo na yung mga may online account. At kapag ginamit mo po ang promo code ng Coach Jared, makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan, gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Yun. Panoorin pala natin yung balita. Game. Harleen, ano ang dahilan bakit gustong idulog ng Senado sa Korte Suprema ang issue tungkol dito sa People's Initiative? Monica, ito'y para may mamagitan na sa issue sa gitna ng kontrobersiya sa patuloy na pagsulong dito sa People's Initiative na layong amyandahan ng saligang batas. Bibilang na sila, Inaaralan ng Senado ang paghahain ng kaso sa Korte Suprema laban sa hakbang ng Commission on Elections o COMELEC na pagtanggap at pagbilang sa mga pirma para sa People's Initiative. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, walang batas na basehan ng COMELEC para tanggapin at bilangin ang mga lagda. Hindi rin umano pwedeng gamitin ng COMELEC ang Republic Act 6735 o ang Initiative and Referendum Act. Anong law ang nagsasabi na bilangin na namin ito? Resolution ninyo. Bakit ba kami nag-issue ng resolution pursuant to Law 6735 na invalidated by the Supreme Court to support a people's initiative? The COMELEC election officers can read the mind of the people bringing the paper. Kasi una sa lahat, pagtanungin mo sila, sino ba, sir, ang nagbigay sa inyo ng papeles? Ang sagot nila, hindi namin kilala. So hindi na namin kinausap yun, pero alam namin anong gagawin. Bakit alam anong gagawin? Batay rin sa mga natatanggap nilang ulat, si House Speaker Martin Romualdez umano ang lumalabas na nasa likod ng pagsulong sa People's Initiative. Kaya panawagan niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kausapin na ang kanyang pinsan. Ang feedback na nakukuha namin very uniform and very consistent. Sino ang kumikilos na supervisor sa baba? Congressman, member of the House of Representatives. Sila nagmo-monitor. Sino? It may be a small group of people or it could also be just one person. And who is that leader of that house? He goes by the title Speaker of the House of Representatives. My good friend, my classmate, Speaker Martin Romualdez. Mr. President, 4.5 years na lang ba ang term niya? 4.5 years. Gusto ko naman namin kayo mag-succeed. Ang ganda na, may formula na for his success. Guguluhin mo ba? For what? For a procedural amendment to the Constitution na ikiklaim ninyo galing sa taong bayan? We stop this foolishness. Ngayong araw sana ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC pero hindi na ito natuloy. Dito pinag-uusapan ng mga mambabatas kasama ang Pangulo at iba pang opisyal mula sa Executive Department ang mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon. Ayon kay Senator Amy Marcos, magkahiwalay na pinulong ng Pangulo ang mga senador at kongresista. Ayon naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, nagkaroon na lamang sila ng executive session kasama si Pangulong Marcos Jr. Kaya hindi na maaaring isa publiko ang mga napag-usapan sa pulong.
Monica, isasagawa na nga sa susunod na linggo o sa January 30 yung investigasyon kaugnay doon sa napabalita nga na umano'y bayaran kapalit nitong pirma para sa People's Initiative. At pangungunahan yan, Monica, ni Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. At yun muna ang update mula rito sa Senado. Yun, mag-iimbestiga na. Patay. Imelda Baruelo, DDS ang nagpanalo kay BBM. No, sorry. Let me say that outright. Hindi po. Ang nagpanalo kay BBM yung mga undecided doon sa survey. Sila, hindi DDS. Kaya, anyway, mamaya ko i-address yan. Off topic ako. Well, anyway. So, ayun nga. So, ngayon, alam nyo kung may proof eh. Alam nyo ang problema dito sa Congress? Ang dinideny lang naman nila yung bayaran. Yun lang naman ang dinideny eh. Yung bayaran. Hindi raw sila nagbabayad para kumuha ng pirma. Kasi ninyo, lahat ng statement tungkol sa People's Initiative, yun lang ang sinasabi. Very, very qualified. Hindi nila dinideny na sila ang nag-umpisa or sinusuportahan nila yung People's Initiative. In fact, sinabi pa nga ni Joey Salceda, Congressman Joey Salceda, required number of signatures for People's Initiative reached. So, ibig sabihin, sila yung nagmo-monitor. Lower house ang nagmo-monitor. Ayan Second District Representative ng Albay, si Joey Salceda. Anong sinabi niya? As of last night, we have reached the 12.1% threshold. We have already reached the mandate of the people. So the Constitution should operate as provided. Yun. This is the proof. Sila hindi naman na tinatanggi. Hindi na tinatanggi na sa kanila galing yung initiative. O does that make the People's Initiative indeed the People's Initiative? No, it's not. Anong i-argumento dyan? We are the representative of the people. What the heck? Bolahan yun. Binobola lang kayo pag may nagsalita ng ganun. Inuuto lang kayo pag may nagsalita ng ganun. We are the representative of the people? What the heck? Ito pa isa. Si Ako Bicol naman to, party list. Ba't galing parehong galing Bicol? Ba't parehong Region 5 nang galing to mga to? Sabi niya, Chacha proponent ha? Proponent. Ibig sabihin, pag proponent, nag-umpisa. Yan ang ibig sabihin ng proponent ha? Nag-umpisa. Chacha proponent. Not worried over legal question versus People's Initiative. Okay. Ang sabi niya, that's part of the democratic process. While we are religiously following the right procedure, for these People's Initiative, talagang we expect na merong mga hadlang. Pati yung mga kongresista, sila mismo nagsasabi. Sa amin galing yan. Sa amin galing. Kami yan nakuha na nga namin. So, yun. So, galing talaga to ng Congress. Obvious naman. Kung papainggan nyo lang yung language, yan na yun. It's very obvious. Hindi naman nila tinanggi na sa kanila galing. Hindi nila tinanggi. At hindi, ang tinatanggi lang nila na nagkakabayaran ng 100. Diyos ko, 100 piso. Ang cheap nyo, ha? Ang cheap nyo. Sobrang cheap nyo. 100 talaga. Maniniwala pa ako sa AX eh. Yung sa AX,
yung pondo para sa mga ano daw, emergency, para sa emergency, etc. etc. Yun. Alam nyo, maraming naikinabang dyan sa AX na yan, promise. Ginagamit pa nga ng ibang politiko yan eh. Para mangampanya ng maaga. Nakikiride sa AX. Alam nyo yan. Hindi ko na sabihin kung sino. Pero nakikiride sila dyan. Sa pamimigay ng AX tsaka tupad. Nakikiride dyan. Ngayon, pati yung People's Initiative, nira-ride din sa AX. Diba? Pati yung pati ko this. Din nga, People's Initiative dyan na dinadaan sa AX. Tsaka sa tupad. Maraming sumasakay dyan. Mga senador pa. Yung isa, nabalitaan ko, congressman. Yun. But anyway, hindi ako magtataka. Hindi ako magtataka kung doon nga sinasabay. Hindi ako magtataka. Di ba? Bago ibigay yung pirma ka muna dito, People's Initiative, Chenes. Yan ang mo, AX mo. 5,000. Pak. Ganon. Hindi ako magtataka na ginagamit ng mga politiko yan. Take note, ang AX hindi galing sa politiko, DSWD yan. DSWD yan. Pero ginagamit sa People's Initiative. Kung totoo yung chismis. Okay. Kaya imbestigahan daw yan. Meron pang mas maaanghang na salita na binitawan itong si Reforma. Ayan. Kaya naman natin yan kung sino yan si Reforma na yan. Ay. Wait, mamaya ka na. Garbin. Ba't ka nagpakita ka bigla, Garbin? Kalma ka lang, kalma. Okay. Panoorin ngayon natin itong balita na to. Hindi People's Initiative, kundi Tambaluslos Initiative. Oy! Ganyan tinawag ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez ang gumugulong ng pagkalap ng pirma para amyendahan ng saligang batas. Bukod naman kay Congressman Alvarez, maghahain din ng petisyon sa Korte Suprema si Senate Minority Leader Coco Pimentel para questionin ang isinusulong na People's Initiative. Nasa frontline ng balita niya, si Marian Enriquez. Tambaluslos Initiative. PI kasi ang tawag nila dyan, di ba? Sa akin, TI yan, Tambaluslos Initiative. Yan ang tirada ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa isinusulong na People's Initiative para sa charter change. Sabi pa ni Alvarez, ang may pakana niyan ang mismong leader ng Kamara. Isa lang ang Tambaluslos sa buong Pilipinas, itong si Hindi, dalawa sila. Martin Romualdez. Kasama mo yung isa. Kanyang initiative lang yan. Dahil alam nyo, ang pera na ginagamit dyan, AX, unlimited, nanggagaling sa Tingog Party List. Ha? Siyang may-ari. Oy, wait Sorry. Hindi karga ng party list at kahit anong legislator ang AX. Sorry. That's an outright lie, mga kotsero. Promise. DSWD ang AX. DSWD yan. Sorry. Medyo may mali kang sinabi doon, Congressman Alvarez. Sorry. Yan. Pero bakit tambaluslos ang ginamit na salita ni Congressman Alvarez? Sagot niya? It's a mythical creature na hindi pwedeng mapagkatiwalaan dahil walang word of honor. Eksakto yung description na binigay sa kanya ni VP Sara. Matatanda ang noong Di ba pinatanggal ka ni Sara? Binanggit ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos ang katagang tambaluslos pero hindi pinangalanan kung sino ang pinatutunguhan nila nito. Wala pang sagot si Romualdez sa mga tirada ni Alvarez pero ilang ulit na rin niyang iginiit na wala siyang kinalaman sa gumugulong na People's Initiative. Yan din ang iginiin ng isa sa mga nagtutulak ng People's Initiative na si dating Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Wala naman na direct involvement sa speaker. As you will recall that siya lang ay hinahayaan niya lang itong proseso na dumaloy and let the natural course of it takes its course. So Ha?
So, practically, kinumpirma din ni Garbin yung, na meron ng involvement si Martin Romualdez. Ano ba sinabi niya? Ano ba sinabi niya? Walang direct involvement. So, ibig sabihin, hindi nag-uutos. Yun. Or hindi siya nagkukumpas. Yun ang ibig sabihin. Walang direct involvement. Wala. Paano yung indirect? Inamin niya eh. Sabi niya, he's just allowing the natural course of the People's Initiative to happen. Ay, may ganon. Alam niyo po mga kotsero, sa criminal law, merong criminal law na to. Sa criminal law, merong tinatawag na commission of a crime and omission. Sabihin, hindi mo pinigilan. Or wala kang ginawa. Kaya nagkaroon ng crime. Or yung act of not acting resulted into a crime. So, hindi nga siya yung nag-commit. Ibig sabihin, wala siyang inutos. Quote-unquote. Hindi natin alam. We don't know what happens behind closed doors. Diba? Hindi natin alam yan eh. Hindi natin alam ang mga ganap na nangyayari sa likuran ng mga pintuan, ng mga meeting halls nila. Meeting room nila. Hindi natin alam. Pero ang claim is, walang direct. Pero hinahayaan lang daw niya. Sige. So, ibig sabihin, hinayaan lang niya na ang congressmen ang mangalap ng mga pirma para sa People's Initiative? Ano ang People's Initiative dun? Tapos, ito pa yung nakakatawa. You want legislators? Gusto nyo na yung mga mambabatas ang magbabago sa forma ng pamamaraan kung paano babaguhin ang ating constitution? Meron pa nga defense dyan eh. Meron pa isang defense dyan si who's this guy? Joey Salceda. Sabi niya, ano bang kinakatakot nyo? Yung pirma na yan, i-validate pa yan ng COMELEC. Tapos, dadaan pa yan ng plebisito. Plebiscite, ibig sabihin, tayo mismo, mga citizens, pagbobotohan natin yan sa eleksyon. Tama naman. Bakit nga naman ganun? Nag-aalala tayo agad. Alam nyo, mga kotsero, ako personally, ako lang naman to. Ang pinag-aalala ko ay yung laman neto. Etong laman na to. Bakit? Kasi, alam nyo, this is lantaran tayong niloko dito ng Congress ng lower house. Bakit? Ang laging sinasabi ni Martin Romualdez, economic provisions ang papalitan. Pag sinabing economic provisions, i-explain ko ulit, pero na-explain ko na to, pang ilang video ko na pang-i-explain to. Pag sinabing economic provisions, ang babaguhin mo ay Article 12. Asan na yun? Article 12. Ayan, pag economic provisions, ang babaguhin mo. Nasa Article 12 lahat yan. Tsaka Article 16. Meron dong iba kasi sa franchise naman yun. General provisions. So, halimbawa, ito. Ayan. Ito. Ayan, ito. The state shall protect Filipino enterprises against unfair foreign competition and trade practices. Now, that's an economic provision. Ano pa? Ito. The state may directly undertake such activities, yung exploration, development, and utilization of natural resources, kung ang kumpanya na kanilang makakatrabaho ay at least 60% owned by Filipino citizens. That's an economic provisions. Ano pa? Ito, the state shall protect the nation's marine wealth in its archipelagic waters and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. That's an economic provision. Marami yan. Marami yan dito. Meron pa nga Section 6 sa lupa. Ay, Section 6. Ito, Section 7 pala. Save in cases of hereditary succession or pamana,
No private land shall be transferred or conveyed except to individuals, corporations, or associations qualified to acquire or hold lands of public domain. So, ibig sabihin, ang lupa, hindi pwedeng i-transfer kahit kanino lang. Kailangan may qualification. Ano yung qualification? A natural-born citizen of the Philippines. That's it. Yan yung mga economic provisions. Yan. Tsaka sa Article 16, meron yan. Saan na yun? Yung sa mga franchise. So, meron din dyan, Article 16. Ngayon, mga kotsero, ano ba yung binabago nila? Article 17. Ano yung binabago nila sa Article 17? Simpleng-simple lang naman. The Congress, upon a vote of 3/4 of all its members, voting jointly, magkasama, yung 24 ng Senado at 300 plus ng Kongreso, ng lower house, sama-samang boboto, yun ang magiging pamamaraan para amyendahan o baguhin ang konstitusyon. Okay. Yun ang problema dyan. Bakit? Kasi, the lower house, Congress itself, will become more powerful than the executive and the judiciary. Bakit? Sila yung may pinakamalaking pwedeng iboto. Hindi lang ho nila masasapawan ang akala nyo ba ano lang to? Masasapawan lang nila yung Senado? Hindi. Pwede ho nilang pakialaman lahat ng probisyon ng konstitusyon. Including the provisions in Article 6, Article 7, and Article 8, which is the separation of powers of the judiciary, the executive, and the legislative. Yun, malaki po ang impact nito Hindi lang ho ito sa Hindi lang ho ito sa amendments and revisions. Tingnan mo to, si Christian Corpus. I don't think you're getting the message. Si Speaker of the House, whoever the House Speaker will become more powerful than the President and the Chief Justice. Bakit? Pwede na pakialaman Yung constitutional provisions of the executive department, pwede nilang pakialaman yun. Nasa kanila yung boto 300 plus. O pwede nilang baguhin yung provisions ng judiciary. Bakit? Nasa kanila yung boto 300 plus. Naalala nyo nung panahon ni Cory, yung Freedom Constitution, ganun na mangyayari. Si Cory ang may hawak na executive at judiciary at executive. At judiciary, executive, and legislative. Siya ang may hawak ng lahat. Ganun ang mangyayari. Yun yung sinasabi ng Congress na constitutional crisis. Hindi ho simple to. Not simpleng, hindi, kailangan tanggalin na natin yung provision na para wala ng Senate. We might not even have a House of Representatives to talk about. Hindi ho simple to. Kaya ho sa akin, sa pananaw ko, you may have a separate opinion. Walang problema doon and I respect your opinion. Sa pananaw ko, deceptive o panloloko yun nangyayari dito sa People's Initiative na to. Bakit hindi na lang nila nilagay dyan yung economic provisions? Bakit hindi na lang yun? Bakit Article 17 ang kailangan pakialaman? Total naman, nagsabi na si PBBM, sinabi na niya to, paulit-ulit pa. Tanggalin na, baguhin na lang natin yung economic provisions. Paulit-ulit na yan. Mali pa yata yung nakuha akong materials. Ito pala. Sana yun? Yung sinabi niya sa Senate. Dito yun. Wait, papaltan ko to. Sorry. May sinabi siya sa Senate Diba? Tapos sinabi rin niya yan sa interview ng kay yung kay sa GMA.
Ano pa yung sinabi niya? Sinabi rin niya na ang tawag dito, ang People's Initiative is highly divisive. Oh, di siya pabor dyan sa People's Initiative na yan. Sana yun? Ayan. President Marcos has expressed disdain for the signature campaign to change the constitution under the People's Initiative that he deemed too divisive and has urged the Senate to take the lead in amending the charter or at least some of its economic provisions. So ang question ko, mga kotsero, ang question ko is this. Bakit ang tikas ng ulo ng Congress? May sagot ako dyan later. Ang sagot lang, well, sagutin ko na. Ang sagot lang naman dyan, ang sasabihin lang naman ng mga kongresista natin, meron tayong separation of powers. Meron tayong separation of powers. Hindi kami pwedeng pakialaman ng presidente. Oh, di ba? Ano ang basis nila? The same constitution na gusto nilang baguhin. Yung parehong konstitusyon na gusto nilang baguhin, yun din yung konstitusyon na nagpoprotekta sa karapatan nila. Kaya ako, mga kotsero, hindi ko kung kayo sinusuportahan nyo yung People's Initiative na yan, kayo na lang. Huwag nyo na ako idamay dyan. That's a lot of BS, yung People's Initiative na yan. At actually, kapag dinala yan sa Supreme Court, tulad ng pinaplano ng ng Senado, most probably kakampihan ng Supreme Court ang Senate. Most probably. Because, mga kotsero, you cannot revise the Constitution using the People's Initiative. Sinabi ko na rin yan. Ilang beses na. Pang-amendments lang yan. Minor changes sa Constitution without changing the principle or the doctrine, okay ang amendment. Wherein, okay ang People's Initiative because it's only an amendment. Pero, on the other hand, ang revision, which is changing a principle or a doctrine of the Constitution, cannot be done through People's Initiative. Mananalo pa ang Senate dyan. Kaya itong sinasabi ni Garbin, ayan, ano lang to bravado. Hindi kami nag-aalala dyan sa legal question na yan. You should. Kasi matatalo kayo. You should. You should be worried. Kasi nag-aksaya kayo ng pera. Kaya yung sinabi din ni Garbin na, hindi, hinahayaan lang na, hindi naman directly involved si House Speaker. So, he's indirectly involved, meaning di niya pinapakailaman. Kahit nagsalita na si PBBM na ayoko niyang People's Initiative na yan, o hindi pa rin siya nakikinig. And that's why ayoko kay Martin Romualdez. Christian, kailangan mo munang i-prove na ang People's Initiative actually came from the people. Sorry ka. At may decision na ang Supreme Court dyan. Dalawa. Sa, diba to? Santiago versus Comelec at saka Lambino versus Comelec. May decision na yan. Dalawa. So, kaya malabo. Malabong magbago ang jurisprudence ngayon, lalo na mayroong controversy tulad nito. Kaya ang hirap suportahan. Ang hirap, mga kotsero, uulitin ko lang to. Nung una, ang pumupuna dyan sa People's Initiative, ang mga bumabatikos dyan, lalo na yung mga DBS, ang binabatikos nila yung bayaran ng 100 pesos. Nung una.
Nung pumatok tong issue na to, sabi ko, bakit, totoo ba yung bayaran na yan? Binasa ko yung ito yung nakita ko na nabasa ko. Ito yung unang-una kong binatigos dyan, yung laman. So, bakit? Diba? And it's not that simple, Christian Corpus. Maniwala ka. Ayoko nang balikan yung Lambino versus Comelec kasi napakahaba ng dokumento na yun. Pero, may decision ang Supreme Court na sinabi na hindi porke pumirma, ibig sabihin, valid na. Kailangan, number 1, patunayan ng petitioner na alam ng mga taong pumirma kung ano yung pinipirmahan nila. Number 1. Pangalawa, kailangan yung pirma is not vitiated or hindi binili. Kailangan nilang patunayan yun. Pangatlo, merong form, merong necessary format itong pagsisignature. Hindi ganto-ganto yun. Hindi lang basta-basta ganyan. Basahin nyo, Lambino versus Comelec, nandoon yung requirements. Nandoon yung requirements. Sa Lambino versus Comelec. Try nyo basahin para naiintindihan nyo rin. Ang haba lang kasi. Kasi, tinasas ko na yan before. At isa pa pala. Dapat totoo siyang nanggaling sa tao. Hindi pwedeng mga congressmen ang magpapasimula niyan. Kailangan patunayan din nila na nanggaling talaga sa tao yan. Diba? So what? So what if I am not yet a lawyer? I know more kumpara sa'yo, I would still think that I know more than you. Palit tayong posisyon, ikaw mag-aral ng batas. Try lang natin kung makasurvive ka na isang araw. Basahin nyo yung Lambino versus Comelec. Ayaw nyo maniwala. Bahala kayo. Basahin nyo. And I don't really care what your opinion of me is. I don't really care. Basta doon ako sa totoo. At yun yung totoo. Sorry kayo. But basta for me, itong People's Initiative na to, this is BS. This is utter bullshit. I'm sorry. Kasi kung totoong economic provisions ang gusto nilang gawin, dapat yun na yung nakasulat dyan. Bakit Article 17 ang gusto nilang gawin? Bakit yun ang gusto nilang tirahin? Hindi yung economic provisions. Hindi ko alam kung ano pinaglalaban mo dito, Christian Corpus. Bakit kayo matatakot kung dumaan ito sa illegalidad? Really? Ito yung babalik mo sa akin. Bakit ka matatakot? Kung dumaan ito sa illegalidad. Kung nyo maniwala, di wag. Basahin nyo yung Lambino. Basahin nyo doon. Nandun lahat. Kaya nga nakakatakot kasi illegal. Correct. Diba? Anyway. Wala problema. Your opinion is your opinion. But don't convince me that there's something, lalo na kapag diba? Hindi ko pinagtatanggol ang Senate. Ang akin lang, let's stop the BS. Let's stop the BS. The lower house is obviously doing something shady. It's very obvious. At sinabi ni Garbin, hindi naman directly affect, what do you call this? Hindi naman directly involved si Martin Romualdez. O kung di siya directly involved, so indirectly? Indirectly? Oo, ganun. Sige. Good luck. Chris, change topic mo. Bigla ang Comelec. Ang topic natin dito, yung kabalbalang ginagawa ng House of Representatives. Dinadivert niya yung issue doon sa posibleng gawin ng Comelec. No. You will not take me there. Obviously, may ginagawang kabalbalan dito ang House of Representatives. At kung hindi mo pa napapansin yon at this point,
May problema ka. May problema ka. May problema ka. May problema ka. Sobra. Laki ng problema mo. Basta wag kayo magrereklamo kapag naipasa yan, yung amendment, yung revision ng Constitution na yan. That's not even an amendment, it's a revision. Huwag kayo magrereklamo. Bakit tinanggal yung ano? Bakit binago yung Bill of Rights? Bakit binago yung ganito? Bakit tinanggalan ng presidente ang Pilipinas? Ganon. Huwag kayo magtataka. Bakit hindi na nag-e-eleksyon? Ganon. Bahala kayo. Basta, sinabi ko na. Kapag nabago ang Article 17, which is the amendment or revisions na title ng Constitution, magkakaroon ng napakalaking kapangyarihan ang lower house, ang House of Representatives, to change kahit anong probisyon ng ating Constitution. Bakit? Sasapawan lang nila ng boto. Sasapawan lang nila ng boto. Kasi nakasulat, any amendment to or revision of this Constitution may be proposed by the Congress upon a vote of 3/4 of all of its members voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. No, sorry kayo. No, Christian, don't take us somewhere else. Ba't mo kami dinadala sa COMELEC? The COMELEC is not even the issue here. The issue here is this. Bakit nagkaroon ng idea ang lower house na balarhurain ang ating constitution ng ganito? Something is wrong with our lower house. Hindi nga gusto tayong Pinoy TV eh. Hindi nga gusto ni PBBM. Ang gusto niya, economic provisions lang. Kaya yun mga Kojero, huwag niyo kalimutan mag-follow dyan. And I'll see all of you in our next Coach Janet Live. Alright? God bless you and see you next time, guys. Bye!